Margaret's POV. Mabilis ako napatayo na may maalala ko. Idaan mo ako sa Policarpo Designs. Namilog ang mga mata ng bakla. Hoy! Kahit nainis ako sa pagkabaliw ng asawa mo kay Selena Policarpio, hindi kita hayaang sumugod doon. Nganiwaan ko siya. Sino ba nagsabing susugod ako? Magkaibigan kami na Selena, no? Tsaka ang bait-bait nun. Ako lang mapapaya kapag inaway ko siya. Tumango siya at saka lumapit sa akin. Halatang may chismis. Tama ka dyan, bruha. Alam mo ba? Ngayon ko lang napatunayan, talagang napatino na Selena ang asawa mo. Biruin mo? Pinanak yata siyang playboy tapos nung nakilala sa Selena nagbago. Yun nga lang di silang para sa isa't isa. Napanguso ako. Sayang no, hindi siya pinili na Selena. Nagkaanak pa naman sila. Ang ganda kaya ni Lauren. Kung ako naman si Selena, pipiliin ko talaga si Architect Policarpio. Ang pogi kaya niya tapos maalaga, mabait at matalino. Naningkit ang mata ko. Pinagnanasaan mo si Architect Policarpio? Malanding humalakak si Alex. Konti lang. Inampas ko ang braso niya habang natatawa kaming dalawa. Matapos ang pag-aasara namin, hinatak niya ako palabas ng bahay niya. Inihatid sa tapat ng Policarpo Designs. Gusto kong makausap si Selena. Naisip ko lang kasi dapat aware siya sa pag-stalk sa kanya ni Daniel. Alam kong mali, dahil dapat kami ni Daniel ang maayos sa gusot na to. Pero gusto ko kasing linawin sa aming tatlong nangyari dahil unang-una, involved si Selena at di niya alam yon. Alam ko iniisip niya naka-move on na talaga si Daniel. Ang galing naman kasi talagang magpanggap ng asawa ko. Okay ka na ba talaga dito? Tanong ni Alex na nakasilip sa mula sa bintana matapos kang bumaba sa kotse niya. Tumango ako. Sige na, umalis ka na, may duty ka pa. Okay, ingat ka sa pag-uwi mamaya ha? Magpasundo ka na lang sa lalaki mo. Napangawi ako sa sinabi ni Alex. Walang hiya. Para kung may makarinig sa sinabi niya, eh di inisip pa na may kabit ako? Mrs. Milares? Agad ako napalingon sa tumawag sa akin. Napangiti ako na makita si Architect Policarpio na nakatingin sa akin. Ngumiti siya. May kailangan ka ba? Nasaan si Daniel? Saglit kong kinagat ang pang-ibaba kong labi. Mahina siyang natawa. Si Selena ba? Bahagya akong umuso at tumango. Ngumiti siyang muli. Nakakainis. Ang bait-bait talaga ng lalaking to. Kaya hindi na ako magtatakang pinili niya si Selena kasi ngiti pa lang makalaglag pang ibaba na. Nako, kung wala akong Daniel, baka naging crush ko na to si Architect. Hintayin mo ako dito. Bibili lang ako ng kape tapos sabay lang tayong umakyat. Naroon kasi siya sa office. Ngumiti ako at tumango. Sige. Wait, gusto mo ba ng kape? Agad akong umiling. Naku, hindi na. Okay lang ako. Pinagmasdan ko lang na tumawid sa kabilang kalsada si Architect Policarpio. Napangiti ako na makitang dalawang kape ang binili niya at paniguradong para kay Selena yon. Ang sweet na talaga sa asawa niya. Tara na. Aniya na makabalik sa harapan ko. Tumango lang ako at sumunod sa kanya. Pumasok kami sa elevator at kapwa kami tahimik. Nang makarating naman kami sa opisina, agad akong namataan ni Selena na nakaupo sa sofa. Nakadekwatro siya habang may kausap sa telepono niya at nakangiti. Sobrang ganda ni Selena. Nakakaselos ang sobrang kinis at mamula-mula niyang balat. Bagay na bagay din sa kanya ang suot niyang simpleng corporate suit at palda. Okay, I'll pick you up at 5 p.m., okay? Oh no! Hindi kasama si Daddy kasi may tinatapos siyang project. Alright, take care of your little brother, I love you too. Biglang lumapit sa Architect Policarpio. Matulog na humagkan sa pisngi ni Selena at saka nagsalita. I love you also, princess. Hindi ko napigilang mapangiti. Nang ibaba ni Selena ang tawag, agad siyang tumayo. Lumapit sa akin. He kissed my cheek. Hello, Margaret. Hindi ka man nagpasabing dadalaw ka. Biglaan kasi. Tumango siya at kinuha ang kapeng iniaabot ni Architect Policarpio. Kape tayo. Umiling ako. Salamat. Upo ka. Tumango ako at naupo sa harapan niya. May kinuha namang nakabilot na papel si Architect Policarpio tsaka nagpaalam sa asawa. Han, baba lang ako ha. I'll just talk to Architect Magdalo. Agad nang tumango si Selena. Okay. Tinanguan ako ni Architect Policarpio saka siya lumabas bitbit na nakabilot na malaking papel tsaka ang kape niya. Nang sumara ang pinto, napatingin akong muli kay Selena. Seryoso ng kanyang mukha. Are you okay? Bumuntong hininga ko. Sabi ko na halata talagang may problema ako dahil bukod sa mugto pa rin ang mata ko, mukha talaga akong kinawawa. Si Daniel kasi.
Nag-away ba kayo? Tumungo ako. Inaway ko siya? Saglit kaming binalot ng katahimikan hanggang sa muling nagsalita si Selena. Bakit? Tinitigan ko siya. Kanina desidido akong sabihin sa kanya ang pakay ko, pero parang naduduwag ako ngayon. Sa totoo lang naman kasi hindi na dapat siya madamay. Sabihin mo sa akin, Margaret. Huwag kang mag-alinlangan lalo na kung sangkot ako sa problema ninyo. Bumuntong hininga ako. Kasi nahuli ko si Daniel, ini-stalk ka. Gumuhit sa mukha niyang gulat. Di ko alam kung dapat ko pa bang sabihin ng ibang nalaman ko dahil nakita ko sa mukha niya. Dahan-dahan siyang yumuko. I'm sorry, Margaret. Di naman na kasi dapat ako nakikipagkomunikasyon kay Daniel. Naawa lang ako kay Lauren dahil karapatan din naman niyang makasamang dad niya. Umiling ako, tinawakan ng kamay niya. Hindi ako pumunta dito para pagbawalan ka o si Lauren na makasama si Daniel. Pumunta ako dito kasi higit sa lahat ikaw ang nakakakilala kay Daniel. Isa pa na pagbago mo siya. Gusto ko lang malaman mong ginagawa niya dahil umaasa ako na kaya mo siyang kausapin. Saglit akong tumigal sa kakinagat ang pang-ibabang labi ko. Wala kasi siyang pinakikinggan kaya umasa ako makikinig siya sa'yo. Sinalubong ko ang mga tingin niya. Selena, please tulungan mo ako. Tulungan mo ako makalimutan ka ng asawa ko. Alam ko mahirap ang hinihingi ko pero sana makausap mo siya kasi nahihirapan na ako. Matagal akong tinitigan ni Selena. Di ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi siya papayag sa gusto ko at nakumpirma ko yun nang umiling siya. Bumagsak ang balikat ko. Look, Margaret, hindi ako ang kailangan kumilos. Siya, Margaret. Desisyon niya ang masusunod. Matigas ang ulo ni Daniel pero nakikinig siya sa'yo. Hindi mo lang siguro napapansin pero unti-unti mong nakukuha ang atensyon niya. Muling nangilid ang luha ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Selena. Ngumiti siya, tinawakan ng kamay ko. Alam kong mahal na mahal mo si Daniel, kaya sana huwag mo siyang susukuan. Lahat tayo nagkakamali, Margaret. Lahat tayo nagkakasakit at sasaktan. Pero alam mo ba kung anong pinakamaganda? Yun ay nagmamahal tayo. At patuloy tayong nagmamahal at lumalaban. Marami ako natutunan sa mga pinagdadaanan ko, Margaret. At isa sa pinakamalaking natutunan ko ay ang magpatawad at tumingin ng tawad. Nakakatawa, nakakaiyak. Ang babaeng kaharap ko na pinagsilosan ko ay nakangiti sa akin ngayon habang pinapalakas ang loob ko. Si Selena na akala ko'y karibal ko, hindi ko akalaing magiging tagapayo ko. Hindi na ako nakapagsalita. Hayaan kong manood sa kalamnan ko ang mga sinabi ni Selena habang nararamdaman ko ang yakap niya. Yakap na totoo. Yakap na mula sa bagong kaibigang natagpuan ko habang nasasaktan ako. Sa kabilang banda, nagpresenta akong sumama kay Selena para sunduin si Lauren at Gavin sa eskwelahan ng mga ito. Habang sakay kami ng kotseng minamaneho ni Selena, kinukwento niya sa akin ng mga napagdaanan niya nung pinagbubuntis niya ang mga anak niya. Nakakatawa dahil hindi pala nahirapan si Architect Policarpio noong naglilihi siya. Hindi katulad ng ibang buntis. Malapit ka na maglihi sa kung ano-ano, Margaret, kaya ihanda mo ng sarili mo. Natatawang pananakot niya sa akin. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa eskwelahan ng dalawang bata. Agad kong namataan si Lauren, agad ding sumakay sa kotse. Sa likuran namin ni Selena. Tita Margaret! Gulat na puna sa akin ni Lauren. Nginitian ko siya. Hi baby girl! Ngumiti siya ng malaki, tsaka ko hinagkan sa pisngi. Napatingin naman ako sa batang lalaki na ngay kausap ni Selena. Panay ang kwento nito tungkol sa pag-drawing daw nito kanina sa school. Mommy, may star ako. Tuwang-tuwang pinakita ni Gavin ang likod ng palad niya na may tatak na kulay dilaw na star. Good job, baby. At dahil dyan, ililibre namin ni Tita Margaret ng ice cream. Natuwa ako at naaliw nang magtatalon si Gavin sa kotse habang inaawat siya ni Lauren. Nagsimulang magkwentuhan ang dalawa sa likod tungkol sa flavor ng ice cream na pipiliin nila mamaya. Napalingon ako kay Selena. Nakakaaliw ang mga anak mo. Mahina siyang natawa at tumango. Nako, Margaret, kung alam mo lang kung gaano kasutil ang dalawang yan kapag nasa bahay kami. At least, diba, may nagpapasaya sa inyo ni Architect Policarpio? Tumango siya habang may kakaibang ngiti sa mga labi. Ngiting kontento. Ngiting masaya na tila ba hindi mapapantayan ng kahit na anong bagay. Sobra, Margaret. Sila ang nagbigay ng sigla at kulay sa buhay namin ni Kyle. Hindi na ako nagsalita. Dalingon ko na lang sila Lauren na naghaharutan na sa likod. Kapag ba lumabas ng anak namin ni Daniel, magiging masaya ba kami tulad din na Selena? Ang magiging anak din ba namin
na magbibigay ng kulay at sigla sa relasyon namin ni Daniel? Umaasa ako pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako aasa. Nandito na tayo. Masayang anunsyo ni Serena ng pamarada ang sasakyan. Agad ako bumaba, tinignan ng ice cream shop sa harapan namin. Bumaba si na Lauren at tumabi sa akin. Hinawakan ni Lauren ang kamay ko. Magkahawak kamay naman ng magkakapatid habang hawak na Serena ang kamay ni Gavin, kaya napagitnaan namin ang dalawang bata. Tumuwid na kami at pumasok sa ice cream house. Napatawa ko na magtatakbo si Lauren sa counter para pumili ng ice cream. Ikaw, Margaret, treat ko to. Nakangiting alok sa akin ni Selena. Vanilla na lang, Selena. Agad siyang tumango. Okay. Tumingin ako sa paligid para humanap ng pwesto, tsaka nagpaalam kay Selena. Magre-reserve na ako ng upuan natin. Yes, please. Agad na sagot ni Selena. Tumalikod ako sa kanila, humanap ng magandang pwesto. Na makaupo, tahimik kong pinanood ng mag-iina. Kung nooy pinagsasilosan ko si Selena, ngayon hinahangaan ko na siya. Di naman pala siya tulad ng inaasahan ko. Akala ko kasi masamang ugali niya at mataray pero hindi. Sobrang bait niya. Kasing ganda ng ugali niya, ang mukha niyang napakaamo. Malambing rin siyang magsalita at palagi nakangiti. Nang makalapit sa akin na mag-iina, agad binigay sa akin ni Selena ang ice cream ko. Nagsimula kaming kumain habang nakikinig sa mga kwento ni Gavin at Lauren. Natuwa ako nang humagkikik si Gavin habang kinakwento ang tungkol sa magandang bata raw nakatabi niya sa upuan. Binalingan na Selena si Lauren na natahimik para mapag-usapan ng salitang crush. Ikaw, Lauren, may crush ka na ba? Unti-unting namula ang mukha ng bata, dahilan para mapahalakak ako na ikinasimangot niya. Tita Margaret, kinagat ko ang paibaba kong labi. Ang cute mo kasi, ngumuso siya. Tita Margaret naman eh. Hindi ko naman siya crush. Siya nga tumigla na lang lumapit sa akin at sinabing crush niya ako. Namilog ang mga mata ko. Talaga? Gwapa ba siya, baby girl? Umiwas siya ng tigil at mas namala ang mukha. Nagkatinginan kami ni Selena. Sabay na natawa sa inasal ni Lauren. Nakakatawa ang batang to. Naalala ko tuloy nung pinapangarap ko palang ang daddy niya. Sana katulad din niya ako nahihiya. Garapal kasi talagang mukha ko eh. Kaya nga napahiya ako maging kay Danny. Naku anak, huwag mong sasabihin sa dad mo yan, babakuran ka nun. Nakangising sabi ni Selena. Ngumuso si Lauren. Mabait naman si daddy. Si daddy Daniel ang siguradong magbabakod sa akin. Kasi sabi niya bawal pa raw ako magpaligaw. Suminghap ako. Hoy, anong ligaw? Isusumbong kita sa daddy Daniel mo pag nagpaligaw ka. Sumimangot ng husto si Lauren na kinatawa ko. Inawakan ko ang braso niya at sa kamarahang niyakap. Joke lang, baby girl. Kakampi mo ko. Basta pag may nanligaw sa'yo, kikilitisin namin ng mommy mo, ha? Nag-thumbs up sa akin sa Selena. That's right. Nagpatuloy kami sa pagkain ng ice cream. Nag-uusap kami ni Selena tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa nag-aya ng umuwi si na Gavin. Karagaan ni Selena si Gavin nang lumabas kami sa ice cream shop. Kasabay ko naman sa paglalakad si Lauren. Nauna nang makatawid sa amin sila Selena dahil naunang lumabas sa mga ito. Tumingin-tingin ako sa kalsada at na mag-red light, agad kaming tumuwid ni Lauren. Inawakan ko ang kamay ni Lauren, pero mabilis akong napalingon sa kanan nang makarinig ako na sunod-sunod na busina. Marahil dahil sa takot at dapa ni Lauren, nang subukan niyang tumakbo para mahila ko. Kabadong sigaw ko kaya mabilis na tinayo at tinulak ang bata. Kasabay noon ang pagsalpok ko sa kotse at mabilis na pagtilapon. Nagdilim ang paningin ko. Pakiramdam ko bumagal ang pagtakbo ng oras. Umawang ang labi ko doon sa pagsigid ng sakit sa tagiliran ko na sinundan ng pagkauntog ko at pagkagulong sa kalsada. Napaubo ko ng patihaya kong tumigil. Hindi ko na naiintindihan pa ang mga nangyayari dahil nawala ako sa sarili at nakatulala na lang sa dumidilim na kalangitan. Margaret, ano nang pakiramdam mo? Tinitigan ko ang babae sa tabi ko. May bahid ang natuyong luha sa pisngi niya habang nakatayo sa gilid niya ang dalawang nurse at doktor. Napahawak ko sa tiyan ko nang malala ko ang nangyari. Napaluha at niligon si Selena. Humagulhol na makita sa mukha niyang sagot sa tanong ko. Agad niya ako niyakap. I'm sorry, Margaret. Hindi na dapat kita inayang mag-ice cream. Hindi ako sumagot. Patuloy ako sa pagagulgol dahil ang sakit-sakit. Siya na nga lang kinakapitan ko para kahit papaano. May dahilan si Daniel na hindi ako iwan pero ngayon. Ngayon wala na siya, anong gagawin ko? Halos mawala ako sa katinuan habang iniisip ang nawala sa buhay ko. Ano nang mangyayari sa akin? Tinawagan ko si Kyle para sunduin si Daniel. Parating na sila. Hindi ko inintindi ang sinasabi ni Selena.
Natulala na lamang ako habang tahimik na sa pagduha. Ang sakit-sakit. Ganito palang pakiramdam na wala ng anak. Para ako nilulunod sa saksak. Narinig ko ang marahas sa pagbukas ng pinto, pero hindi ako lumingon. Nanatili akong tulala. Kahit nang magpaalam sa Serena para lumabas, hindi ako kumibo. Napakislot lang ako na may humawak sa kamay ko. Nilingon ko si Daniel na namumugto ang mata. Nanlalamig ang kamay na nakahawak sa kamay ko. At muli na naman ako napagulhol dahil sa kanya. Margaret? Tinabi ko ang kamay niya. Wala nang anak namin. Wala nang dahilan pa para pilitin ko pa siyang manatili sa tabi ko. Margaret, nandito ako. Karamay mo ako. Umalis ka na, Daniel. Putol ko sa sinasabi niya. Ayoko marinig ang pagdamay niya dahil magiging marupok lang ulit ako. Alam kong bibigay ako at magiging martir na naman para sa kanya. Please, let me stay. Anak ko rin siya. Nagsimulang manginig ang kamay ko habang nilingon ko siya. Walang dahilan para pilit mong sarili ko sa'yo, Daniel. Marahan siyang umiling. Kitang pagbangon ng takot at sakit sa mga mata niya na nagpapahina na naman sa akin. Hindi, Margaret. Please don't leave me. Ayusin natin to, pangako. Di na ako gagawa ng kasalanan. Daniel! Sinigawan ko siya sabay ng maling pagtabi ko sa kamay niya. Di ba sabi mo hindi mo ako... Halos pao sa tanong niya kasabay ng pagtakas ng luha sa kaliwa niyang mata. Mabilis akong umiwas ang tingin. Mas lalo ako nasasaktan sa ginagawa niya. Margaret, pwede pa nating ayusin to. Marahas akong umiling. Hindi na, Daniel. Hindi na kaya kasi wala na yung tayong dahilan kung ba't ka nanatili sa tabi ko. Malakas akong humagulhol. Wala na tayong anak. Yun lang naman ang dahilan kung ba't pinipilit mo akong pakisamahan, di ba? Dahil sa responsibilidad mo. Kasi doon ka lang magaling. Sa responsibilidad lang, Daniel. Nilingon ko siya. Hindi siya makapagsalita. Napako siya sa kanyang kinatatayuan habang puno ng hinanakit na nakatingin sa akin. Bumagsak ang balikat niya. Hindi ako ganun kasama, Margaret. Nanginig ang mga kamay ko. Gusto kong bawiin ang sinabi ko pero hindi ko magawa. Sa halip, dinagdagan ko pa ang sama ng loob niya para sa akin. Umalis ka na, Daniel. Yumuko siya at saka marahang tumango. Parang robot siyang tumalikod. Naglakad palabas ng kwarto. Muli ako napahagulhol. Pinagtatapon ko ang mga unan at ang lahat ng mahawakan ng kamay ko. Sa huli, bumangon ako. Naupo sa kama at saka niyakap ang mga tuhod ko. At doon humagulhol. I am sorry, Daniel. Kailangan ko munang piliin ang sarili ko. Sa kabilang banda, Nurse Margaret, wala ka pa po bang boyfriend? Tanong ni Simon nakakatapos ko lang i-check ang BP. Natawa ako sa tinanong niya. Kung alam niya lang. Wala akong boyfriend, Simon. Nagdingning ang mata ng payat na batang lalaki. Nasa 9 na taong gulang pa lang. Talaga po? Pwede ba kitang ligawan paglaki ko? Muli akong natawa. Lumapit sa amin ang doktor na kasama ko dito sa klinik. Narito ako sa maliit na bahay na tinatawag na Barrio Pag-asa. Halos walang buwan ako na nanatili dito matapos makarecover sa pagkawala ng anak namin ni Daniel. Masakit pa rin. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang Diyos kung bakit kailangan mawala ang anak namin, Daniel. Kung bakit siya na-deserve mabuhay at makita ang mundo. Ikaw talaga, Simon. Hindi mo po pwedeng ligawan yan si Nurse Margaret kasi may asawa na yan. Suminghap si Simon. Wala naman po siyang kasama sa bahay niya eh. Napailing na lang si Doc Katrina, tsaka inaya palabas ang bata. Naiwan akong napatulala sa upang inalasan ng bata. Bumuntong hininga ko. Kamusta na kaya si Daniel? 8 buwan ko na siyang di nakikita. 8 buwan na rin akong di umuwi sa kanya. Namimiss ko na siya, sobra. Kaso nahiya ako magpakita matapos ko siyang ipagtaboy noon sa ospital. Tandang-tanda ko pa kung paano babagsak ang balikat niya noong tinalikuran niya ako. Malinaw pa sa alaala kong pagmamakaawa niyang ayusin ang relasyon naming di ko pinakinggan dahil puno ng galit, hinanakit at pagkabigo ang puso ko. Nang makauwi ako sa malit na bahay na tinutuloyan ko'y napatitig ako sa kahon na nasa may pintuan. Palagi ako nakakatanggap ng kung ano-ano sa araw-araw at alam kong nanggaling yan lahat kay Daniel. Alam ko namang matagal niya na ako nahanap. Ayaw niya lang magpakita. Kahit pa paano masaya ako dahil alam ko, binabantayan ako ng asawa ko dahil palagi siya nakatingin at nakaalalay sa akin. Ramdam ko naman siya sa paligid pero di na ako nag-abala pang hanapin siya dahil wala rin akong lakas ng loob. Saka na siguro kapag tuloy na naghila masugat sa puso ko. Sana lang mahintay niya ako tulad ng ginagawa ko noon sa kanya. Naligo ako agad na nagbihis ng pantulog. Kagaya na nakasanayan ko, nagbasa muna ako habang nakahiga hanggang sa hindi ko na malayan nakatulog na pala ako.
Makalipas ng ilang oras ay nagising ako sa maingay na ringtone ng cellphone ko. Busangot akong bumangon, tinignan ng oras. Diyos ko, 2:00 na madaling araw, oh. Madaling araw na nga pero itong asawa mo, nandito pa rin sa bar. Lasing na naman at panayang sigaw. Margaret, babe, umuwi ka na. Napangawi ako. Boses si Daniel yun na. Narinig mo yun? Bruha ka? Umuwi ka na kasi at nang mabalik na ang katulad ng taong to, nakakaloka. Bakit ba ako nasa emergency contact nito? Nabulabog pang beauty rest ko. Natawa ako sa pagrereklamo ni Alex. Sa 8 buwang lumipas, si Alex ang palaging umaalalay kay Daniel pag nalalasing ito. Si Chantal naman taga-update sa akin tungkol kay Dad. Nakuha, Margaret. Kapag lumipas pa 1 linggo, di ka umuwi, kukunin to ng asawa mo. Total, lagi rin naman akong kasama, diba? Ngumawi ako. Wag na wag ka magkakamali, Alexandro. Mananagot ka sa akin. Narinig kong parang nasusuka siya sa nangunot ang noo ko. Si Daniel bang sumusuka? Ako yon, Gaga. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo at binanggit mo na naman ang mabantot na pangalan na yon? Natawa ako. Pangalan mo yon, Gaga? Che, basta umuwi ka na. Dahil kung hindi, paggagamit ko sa mga magigila sa asawa mo. Tsaka remember, maraming maghahabol dito dahil poget ex-playboy. San namakmak ang ex ito na naghahabol, pero ikaw tong hinahabol. Napabuntong hininga ko. Alam mo naman kung bakit ako umalis, diba? Alam ko yon, Margaret. Alam na alam ko. Pero mahal niyo naman ang isa't isa, kaya bakit pa tayo nagpapakahirap? Kasal na kayo, dapat ngayon gumagawa na kayo ng panibagong baby. Tumatanda ng asawa mo, ikaw rin, sayang ang lahi. Naginit ang buong mukha ko dahil sa pinagsasabi ni Alex. Napakagaga talaga ng bunganga ng baklitang to. Kung nasa harap ko lang siya, baka sinampal kong nguso niya. Oo na, sige na, uuwi na ako. Sigurado ka? Oo, pero surprise yun ha. Huwag mong sasabihin kay Daniel. Ay girl, narinig na niya. Oh? Humalakak si Alex sa kabilang linya. Joke lang. Basta uwi ka na ha. Uwi ka na babe, di nagalit si Papi. Natawa ako sa sinabi niya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi ni Alex na iniilingan at tinatawanan ko na lang imbes na magkomento. Puro kasi kahalayan ang naman ng utak niya. Sigurado ka ba, Nurse Margaret? Malungkot na tanong ni Doc Katrina sa akin. Ngumiti ako at tumango. Kailangan ko nang harapin ang buhay ko sa syudad. Tumango-tango siya. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Bumisita ka minsan ha? Natawa ako at niyakap siya. Oo naman, Doc. Napabuntong hininga ako habang hawak ang bag ko. Kagabi lang kami nag-usap ni Alex pero ngayon, nagdesisyon na agad akong umuwi. Baka kasi kung sa isang araw pa magbago na naman ang isip ko. Inihatid ako ni na Doc Katrina at iba pang mga taga-baryo sa sakay ng bus. Umiiyak pa si Simon at ang ilang mga bata pero pinangako ko naman na bibisita ako. Habang sakay ako ng bus, namamawis ang kamay ko sa kaba. Di ko alam kung anong sasabihin ko kay Daniel at kung paano ko siya kakausapin. 5:00 ng hapon nang dumating ako sa bahay. Hinawakan ko na mahigpit ang bag ko, tsaka dahan-dahang binuksan ng pinto gamit ang sarili kong susi. Dumiretso ako sa kwarto. Alam ko wala pa si Daniel dito dahil sinabi sa akin ni Dad, nililunod ito ang sarili sa trabaho pag umaga. 8:00 na raw to umaalis sa opisina para umuwi o kaya pumunta sa bar para uminom. Napabuga ako ng hangin. Sana naman dumiretso siya ng uwi ngayon. Nagpalit ako ng damit matapos maligo. Suot ko ang shorts ko at t-shirt ni Daniel. Tinali ko rin ang buhok ko at saka pumunta ng kusina at naghanap ng iluluto. Napangiwi ako nang wala akong nakitang iluluto. Sumimangot ako. Di ba talaga siya kumakain dito sa bahay? Napailing ako at saka kinuha ang pasta sa cabinet. Magluluto na lang ako ng spaghetti. Habang nagpapalambot ng pasta, nagsimula akong magayat ng mga ingredients. Tahimik ako sa kusina. Di ko na malayo ng oras na nawili ako sa ginagawa. Habang inaayos kong niluto ko, narinig ko ang pagdating ng kotse ni Daniel. Dali-dali akong tumakbo sa may pinto, tsaka inayos ang sarili ko. Inamoy ko pa ang kilikili ko at saka akmang hahawakan ang saradura ng pinto nang maunahan ako ni Daniel sa pagbukas. Bagsak ang balikat niya. Medyo makapal ang balbas. Magulong buhok at may timang paligid ng matamlay na mga mata. Pero agad siyang nabuhayin nang makita ko. Tumitig siya sa akin. Baka sa mata niya ang gulat at pagdududa. Maraming iniisip niya na nag-hallucinate lang siya. Dahan-dahan akong ngumiti. Umawang ang labi niya at bago pa ako makapagsalita para i-welcome siya, inatake niya na ng mapusok na hagkan. Agad akong gumante pero natigilan din nang humagulhol siya sa kalagitnaan ng paghagkan niya sa akin.
Bahagya akong humiwalay at saka hinawakan ang magkabilang pisngi niya. Kinulong kong palad ko sa mukha niya habang sinasalubong ang mailap niyang mga mata. Daniel? Nang banggitin ko ang pangalan niya, tsaka lang siya tumingin ng diretso sa akin. Humikbi siya. Babe! Nangiti ako. Ngayon sigurado na ako o talagang tinatawag niyang babe. Hindi si Selena o kahit na sinong babae kundi ako. Lumunok ako. Surprise! Mahina siyang tumawa habang may luha pa rin sa mga mata. Tinitigan ko ang mukha niya. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Hindi siya nagsalita sa halip. Binuhat niya ako at saka hinagkan sa labi. Sinabit ko naman ang mga braso at binti sa bewang at balikat niya. Natigil ang labi niya sa labi ko at malalim akong hinagkan hanggang biglang tumunog ang tiyan niya. Kurot noo kong nalayo ang mukha ko sa kanya. Madalas ka bang di kumakain? Umiwas siya ng tingin at lumabi. Di ako marunong magluto. Natawa ako at bumaba mula sa kanya. Niyakap ko ang bewang niya. May niluto ako para sa ating dalawa. Kumain muna tayo. Nang matapos kumain, kagad din kaming dumiretso sa kwarto. I'm sorry. Bulong ni Daniel sa tenga ko habang hagka ng balikat ko. Yakap niyang katawan ko habang nasa ilalim kami ng kumot. Nasa likuran ko naman siya. Natawa ko, tinarap siya ng bahagya. Saan? Sa pagpagod sa akin? Natawa siya. Doon din. Natawa kaming pareho hanggang sa muli siyang sumeryoso. Pero sorry talaga ha. Late na kasing na-realize na mahal na pa talaga kita. Ngumiti ako at saka dahan-dahan siyang hinarap. Magaan kong hinagkan ang labi niya, tsaka hinaplos ang kanyang pisngi. Sorry din sa mga sinabi ko at sa pagtataboy ko sa'yo. Umiling siya. It's okay, ang mahalaga. Natauhan ako dahil sa mga sinabi mo. Tumango ako at marang hinaplos ang balikat niya. Napahagat ako ng labi nang dumako sa tiyan ko ang kamay niya. Bear my child again, babe. I promise this time, hindi na siya mapapahamak. Ngumiti ako at marahang tumango. Maya-maya pa'y sinimulan na namin ni Daniel ang matagal namin hindi nagawa. Walang sinayang na segundo si Daniel sa pagkuha sa akin. Ngayon naramdaman ko na ang ginawa namin ngayon ni Daniel. Hindi lang basta pakikipagsalo, kundi may halong pagmamahal at walang pag-aalinlangan. Makalipas sa ilang sandali, sabay naming naabot ang sakdulan. I smiled with so much contentment. Tama pala talaga ang desisyon kong bumalik. Dahil dito sa piling ng asawa ko, mapupunan ng kulang sa buhay ko. Sa piling ng asawa kong ex-playboy. I love you, Margaret. May kung anong humaplos sa puso ko nang banggitin niya mga katagang iyon. Daan-daan kong hinaplos ang puso niya. Habang nakalagay siya sa balikat ko. I love you too, my ex-playboy. Mahinang sagot ko sabay ng pagtulo ng munting luha sa mata ko. Salamat dahil tinuruan ako ni Dad na maging malakas. Tinuruan niya ako wag agad sumuko kaya eto ako ngayon. Masaya sa piling ng lalaking mahal ko. Biglang nag-angat ng katawan si Daniel. Isa pang round. Nanlaki ang mata ko at bago pa ako makapagsalita, nagsimula na naman siyang gumalaw. At wala na naman akong nagawa, kundi sumigaw ng mumunti. Tanggapin ang bawat ginagawa niya. Peste mo kung kailangan ko mag-wheelchair bukas ang wild ng ex-playboy ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Daniel at Margaret. Nasaksihan po natin kung paanong pinakaingatan ni Margaret ang relasyon nila ni Daniel. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa aking munting kwento. Patuloy niyo pa rin po sana ako suportahan sa paparating na bagong istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone.